Isang mapagpalang umaga mga ka-Power Cells at syempre naririto na naman po tayo sa ating programang Power Cells Tanong Mo Sagot ni Doc, second edition. At ako po ang inyong lingkod, Dr. of Naturopathy JP Lape, ang inyo na naman pong makakasama ngayong pong araw ng Miyerkules. At syempre, panibagong araw, syempre panibagong topic na naman ang ating pong mapag-uusapan. Kaya maghanda ang bawat isa mga ka-Power Cells, lalo na po ang lahat ng mga tagapakinig po natin, lahat po ng ating mga viewer. Nais ko pong ipaalam sa inyo mga ka-Power Cells na ang ating pag-uusapan po ngayon, ito po ay may kaugnayan sa sakit sa mga kababaihan. Okay? So at ang topic nito is nagiging common na po ito, lalo na sa mga babae. Isang karamdaman na kung saan ay nagbibigay din po ng depression sa mga kababaihan at stress sa pang-araw-araw po nilang nangyayari sa kanilang buhay. At ang topic na ito mga ka-Power Cells ay may kaugnayan sa breast, yung pong breast lump o bukol sa suso. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules. Kaya mga ka-Power Cells, dyan lang po kayo, no? Inaanyahan ko po ang lahat ng mga viewers po natin na panoorin niyo po itong ating usapan upang sa ganon magkaroon po tayo ng kaunting kaalaman, lalo na po sa mga kababaihan, upang sa ganon ay nasa maganda po tayong kalusugan. At siyempre mga ka-Power Cells, ako rin po ay nakikiusap po sa inyo pong i-share, i-follow po ang ating pong Facebook Live upang sa ganon ay marami po makaalam na mayroon po ganitong programa ang ating kumpanya. So yun lang po mga ka-Power Cells, magbabalik po tayo paglipas po ng ilang paalala. Mahilig ka bang magkape pero nagpapalpitate? Dito ka na sa Power Cells Soya Coffee. Nutritious drink dahil good source of protein, non-acidic pa. Proven to be healthier dahil may herbal extracts gaya ng ampalaya, malunggay, mangosteen, psyllium husk at tongkat ali para sa buong pamilya. Safe and effective dahil gawa sa soybeans kaya non-caffeinated at siguradong walang palpitation. Solve ang coffee cravings mo. Power Cells Soya. Power sa energy, power sa saya. Masarap araw-arawin. Muli tayo nagbabalik mga ka-Power Cells sa ating programang Power Cells Tanong Mo Sagot ni Doc, second edition. That's right. At syempre, atin na pong pag-uusapan itong breast lump. At importante na malaman po ito ng mga kababaihan dahil sa takbo ng ating henerasyon po ngayon, nagiging common na po ito ito pong sakit na ito. Kaya sana ang mga kababaihan ay kailangan mag-ingat dahil ang ganitong karamdaman ay talagang malaki rin ang gagastusin. Mahirap po mga ka-Power Cells, lalo na kung wala naman po tayong savings at wala tayong nailaan na budget kapag kayo po ay nagkaroon ng sakit na ito. Right. Okay? So kaya sa mga ka-Power Cells natin na nanonood sa oras na ito, inaanihan po namin po kayo na inyo pong i-like and share ang ating Facebook Live. At kung kayo po ay meron pong mga katanungan sa ating pong programa na may kaugnayan po sa ating topic, ay pwede po kayong magtanong. At pwede rin po na kahit anong karamdaman at inyo pong itanong at habang tayo ay nagpo-program mga ka-Power Cells ay sasagutin po natin yan live. Okay? So okay, umpisa na po natin mga ka-Power Cells. Ito pong breast lump mga ka-Power Cells. Ang breast lump ay mostly pinaka-common na kaganapan sa breast ng babae ay hindi naman po ito cancerous. Ibig sabihin, hindi cancer. Karamihan po ay hindi cancerous. Ito pong breast lump. Kaya tinatawag ito sa medical term na benign. Pag sinabing benign is non-cancerous. Okay? Ngunit, sa kabilang banda, mga ka-Power Cells, kapag meron pong cancer ang breast, matatawag pa rin siyang breast lump kasi isa sa sign. Sign po siyempre ang cancer pag nabuo sa breast, magpo-form ito na bukol. So napapabilang pa rin siya sa breast lump. Pero mostly mga ka-Power Cells, ang breast lump is non-cancerous. Okay, aalamin natin. Marami kasing mga factors mga ka-Power Cells ito pong pagkakaroon ng bukol sa suso. Okay? Alamin po natin yan mga ka-Power Cells. Sa normal na nagalaw ng
ng babae, yung talagang healthy na babae is sa panahon na hindi pa siya niniregla, may mga pagkakataon mga ka-power cells na nagkakaroon ng bukol sa suso. Okay? Ngunit kapag katapos niyang reglahin, automatic itong nawawala din. Okay? So, at ito ay nangyayari mga ka-power cells habang tumataas ang kanyang edad at hanggang sa ma-develop ang kanyang katawan. Kaya napapabilang po ang karamdamang ito doon sa mga teenager. Ayan, lalo na sa unang dalaw po nila, mga ka-power cells. Okay? So, ano ba ang dahilan kung bakit nakakaroon ng breast lump ang isang babae? Ayon po sa pag-aaral, mga ka-power cells is dahil sa cyst. Ayan, breast cyst. Okay? So, ito pong breast cyst, mga ka-power cells, is naipon na gatas. Bawa, siyempre, nagkaroon na ng pamilya and then nagkaroon siya ng breast lump. Yung tinatawag na breast cyst, mga ka-power cells, is nagiging bukol din po siya sa dibdib. Okay? So, ito ay galing sa pinagsamang gatas at fluid. Okay? Doon sa loob ng breast ng babae. Kaya, naging bukol po siya. Okay? So, yung pagkaraniwan, mga ka-power cells, na nangyayaring breast cyst, usually pagka hinawakan, malambot. And then, nawawala din naman po ito, mga ka-power cells, sa panahon na normal ang kanyang menstruation. Okay? Ngayon, mga ka-power cells, paano naman kung hindi normal ang menstruation? Yan. May tinatawag na fibrocystic breast. Ayan. Ibig sabihin, malaking faktor, mga ka-power cells, ang menstruation sa pagkakaroon ng breast lump. Dahil kapag irregular o abnormal yung menstruation ng mga babae, magkakaroon ito ng tinatawag na fibrocystic. Ibig sabihin, mas matigas na cyst ang nabuo doon sa breast niya na maaaring mag-create ito ng malaking problema. Ibig sabihin, kung hindi maisaayos yung menstruation ng babae, lalong lalaki yung cyst na nabubuo doon sa kanyang breast. Pero, hindi pa rin siya cancer na matatawag. Right. Okay? Ano pa, mga ka-power cells? Ito naman, mayroon din tinatawag na fibroadenomas. Ayan, isang solid na bukol, kaya tinatawag siyang tumor. Ayan. Non-cancerous breast tumor. Ito po tinatawag na, itong sakit na tinatawag na fibroadenomas. Solid po yan, matigas, at kapag hinawakan, hindi siya nagagalaw. Mostly sa mga breast lump, katulad nung binanggit natin kanina, yung breast cyst, and then fibrocystic breast, na igagalaw siya tsaka malambot. Pero dito naman po sa fibroadenomas na bukol din po, mga ka-power cells, isa siyang solid na bukol na hindi na igagalaw. Okay? Ano pa? Dahil din sa injury, or kaya kung mayroong infection doon sa loob, siyempre mag-create po ito ng bukol sa suso. So, halimbawa, sa injury naman, kapag nasiko, natamaan ang breast, siyempre magpuporma itong bukol. Okay? Ano pa? At last, mga ka-power cells, yung breast cancer. Siyempre, pag may cancer po sa breast, ay automatic talaga mag-create ito ng bukol. Usually, sa mga nakikita sa mga kababaihan na mayroon pong breast cancer, ay kulay red. Ayan. And then, yung isa pa, yung kulay orange, yung balat, yung bahagi ng balat ng breast ng isang babae. So, kapag kulay red yan, and then kulay orange, yan po, matatawag natin yan na breast cancer. Okay? That's pero, right. Mga ka-power cells, importante pa din na tayo po ay nagpapakonsulta sa doktor. Okay? Napaka-importante po na ma-diagnose kung anong uri po ng bukol ang na-develop po doon sa inyong breast. Kaya naman, mga ka-power cells, kapag meron po kayo nakakapa na bukol, ay importante po na bumisita po agad kayo sa
pinakamalapit na doktor. Upang sa ganon, mga ka-Power Cells, is ma-diagnose po kung anong uri po ng bukol ang nangyari po sa inyo. Ang ginagawa po ng ating po mga medical doctors is unang-una nagkakaroon po ng physical examination. So nagbibigay ng mga katanungan ang inyo pong doktor, and then na kailangan din pong masagot. Ngunit kapag hindi talaga ma-detect ng ating pong mga medical doctors base doon sa question and answer between patient and doctor, ay kailangan na isa-ilalim siya sa mga test. So, need ng mammogram, ultrasound, MRI, and then yung pinakalas dito is biopsy. Pero mga ka-Power Cells is pagdating sa biopsy, dapat po talagang pinag-iisipan na mabuti bago po kayo mag-undergo ng biopsy. Total, mga ka-Power Cells, mayroon naman pong iba pang mga test na hindi kailangang i-biopsy. Mas maigi po, no? Dahil mahirap, mga ka-Power Cells, kapag may bukol kayo din na biopsy, alam nyo naman po, papaano kung cancer na pala yun. So, mahirap, mga ka-Power Cells. Ang characteristic ng cancer is kapag the more na siya ay nagagalaw, the more na siya ay na-irritate, the more na mas lalo siya nagiging agresibo yung kanyang galaw. Kaya sensitive po kasi, mga ka-Power Cells, ang cancer. Hanggat maaari, nagiging maingat po tayo pagdating sa paghawak o pag-treat sa cancer. Okay? Ngayon, mga ka-Power Cells, ano naman? Siyempre, na-diagnose na. Okay? So, na-diagnose siya na meron po siyang breast lump. Okay? Na hindi cancerous. Ano naman po, mga ka-Power Cells, ang treatment para dyan? Okay? Ayon po sa pag-aaral, mga ka-Power Cells, ang ating po mga doktor is nagbibigay talaga yan siya ng gamot. Usually, kapag may nakita na infection doon sa loob, nagbibigay yan ng antibiotic para sa ganun, hindi lalo pong lumala yung infection doon sa bahagi na may bukol. Meron din po ginagamit na mga aparato na kung cyst man ang dahilan ng breast lump, may ginagamit na panghigop doon sa fluid and milk na nabuo doon sa loob ng breast na naging dahilan po ng cyst. So, mayroong mga aparato na hinihigop po yon ang ating po mga medical doctors. So, that's right. Kapag nahigop na yon, mga ka-Power Cells, is automatic, wala na po yung cyst na nabuo doon sa suso. Okay? Wow. Ngayon, kapag may na-detect naman ang doktor, base doon sa mga diagnosis na yung nabuong bukol doon sa suso ay cancer, so nagbibigay po ang doktor ng iba pang mga opsyon. Halimbawa, nagbibigay ang doktor ng tinatawag na lumpectomy. Ito pong lumpectomy, ito po yung pagtanggal doon sa kabuuan ng bukol sa inyong breast. Ito naman pong mastectomy. Yun ang mahirap, mastectomy. Itong mastectomy, mga ka-Power Cells, is yung buong breast tatanggalin. Yun naman po, chemotherapy is ginagamit yan para labanan ang cancer doon sa breast, and then para patayin ang cancer cells. Ang problema, mga ka-Power Cells, sa chemotherapy is dalawa ang mamatay. Yung cancer cells, pati yung healthy cells. Yun ang problema dito. Kaya kailangan, pag kayo po ay nag-undergo ng chemotherapy, huwag kayong mag-stick sa isa lang. Okay, kailangan balance. Okay? That's right. Mix po yung treatment na ginagawa po ninyo. Dahil, pagdating kasi sa chemotherapy, mga ka-Power Cells, isa sa mga symptoms o nararamdaman after chemotherapy, babagsak ang kanyang resistensya. Din sinasabi yan ng doktor na pagkatapos ng session, okay, siyempre ilang session yan minsan may mga 6 to 8 session ng sinasagawa para sa patient na may cancer. Kaya ang ginagawa, after first session, sasabihin ng doktor na sige, magpahinga ka muna, magpalakas ka muna, and then pagkatapos mo magpalakas, another session na naman. So hindi kasi pwede sunod-sunod yung chemotherapy, talagang babagsak ang katawan. Kaya during treatment sa chemotherapy, highly advised na imimix nyo talaga.
habang kayo kinikimo, sikapin ninyo, meron kayong ginatake na supplements, mga vitamin C, iba pang mga kailangan na nutrients para sa ganon, maging malakas po kayo. Pag sa ganon, sa susunod na session, is meron po kayong panlaban. Dahil kung wala kayong gagawin, at aasa lang kayo sa chemotherapy, babagsak ng mas mabilis ang inyo pong katawan. Kaya yung iba, mga ka-power cells is may mga pangyayari na yung paa hindi na nila na igagalaw. Kaya dahil umasa sila doon. Wala silang ginawa, walang ginatake ng mga supplements, hindi kumain ng mga masustansyang pagkain, mas pinili pa rin yung mga unhealthy na pagkain. Ayun ang nangyari, mga ka-power cells. Yung iba, napabilis ang buhay. Kaya dapat marunong po tayo magdala at magdala sa sarili at mag-gather tayo ng mas maraming information para labanan ang cancer cells sa katawan. Ano pa? Radiation therapy. So ginagamit din po ito para labanan din po ang cancer cells sa katawan. Ngayon, mga ka-power cells, alam natin na ang breast lump ay non-cancerous. Okay? Yung pinaka-common talaga na nangyayari, gaya na nabanggit natin kanina. Ngayon, ano ba ang pwede nating gawin para sa mga kababaihan na mayroong ganitong karamdaman? Okay, so ito po, mga ka-power cells, paano natin magagawa sa mga kababaihan na ma-dissolve ang breast lump naturally? Ito na. Ito po mga ka-powers, makinig kayong mabuti para sa ganun ay matuldukan na po ang ganitong karamdaman. At sana naman mabawasan. Hindi na madagdagan pa kasi karamihan sa mga babae talaga ngayon is talaga nagkakaroon ng ganitong sakit. Okay? Pero alam niyo po, mga ka-power cells, sa dagdag lang, pero alam niyo po, mga ka-power cells, sa normal na galaw ng mga babae, sa panahon na hindi pa nade-develop yung katawan nila, talagang lumalaki talaga yung breast. Okay? So, talagang prone siya sa bukol. Kumbaga, common na sa mga kababaihan na ang kanilang breast is pwede talagang magkaroon ng bukol. Dahil yan ay part ng kanilang pagde-develop sa kanilang katawan. That's right. Ang problema ganito, mga ka-power cells, kung bakit marami ang nagkakaroon ng bukol sa breast at hindi siya natatanggal naturally sa natural na galaw ng katawan, dahil yung kanilang pagkain at inumin na pinipili ay nagki-create ng problema sa kanilang hormones. That's right. Kapag nagkaroon ng hormonal imbalance, mga ka-power cells, ang mga kababaihan dahil sa pagpili ng pagkain, maling lifestyle, tapos mayroon pang bisyo, yun ang dahilan, mga ka-power cells, kung bakit nadidevelop yung cancer, yung breast cancer. Okay? Halimbawa, laging stress. Ayan. Mas binipili yung pagkain ng karne. Ayan. Then sa mga pagkain, sa mga inumin, alak, ayan, soft drinks, at marami pang iba. Then junk foods, ayan. And then hindi nakakatulog ng maayos, ayan. Meron pang ginagamit na mga contraceptives. Yun ang dahilan, mga ka-powers, kung bakit nagugulo ang hormones. Tandaan, mga ka-powers, nakadesenyo sa mga kababaihan na ang kanilang dalaw is isang beses sa isang buwan. Okay? Yun ang normal na nangyayari sa katawan ng babae. Kapag nagkaroon ng paghadlang o delayed or hindi na talaga kayo dinadatnan, mas lalo po kayong prone o risk na magkaroon po ng breast cancer, breast lump, at iba pang mga bukol na nangyari po sa loob ng suso ng babae. Right. Kaya mga ka-power cells, ito po ang dapat isagawa para ma-dissolve naturally ang breast lump. Una, kumain po tayo, mga ka-power cells, ng mga pagkain sagana po sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B6, vitamin C. So, yung mga vitamins na yan, mga ka-power cells, is tumutulong para labanan yung symptoms na nangyayari po doon sa breast lump. Okay? Ito pa, ang pagkain ng
broccoli, mga ka-power cells, ay nakakatulong para i-break down into cyanide. Okay? Na kung saan, ito pong cyanide, mga ka-power cells, is tumutulong ito na makapasok yung cancer cells doon sa part ng organs at bumuo ng bukol. So, pumipigil po, mga ka-power cells, itong pagkain ng broccoli para sa ganon hindi mabuo yung bukol na dulot po ng cancer cells. Okay? At tumutulong din po ang broccoli para mamatay kusa, natural na kamatayan ng cancer cells. Ito yung tinatawag na apoptosis. Ayan. Isang natural death. Ibig sabihin, namatay siyang kusa yung cancer cells dahil inyong ginutom. Opo. Yun naman po talaga. Ang cancer cells kailangan gutumin. Huwag niyo siyang pakainin ng paborito niya. Ano ba yung paborito? Yung paborito niyo. Opo. Yes, mga ka-power cells, nabubuo po kasi ang cancer cells dahil sa mga paborito niyong pagkain. Okay? Para hindi mabuo si cancer cells, huwag mong kainin yung paborito mong pagkain. Iwas talaga kayo. Kaya nga mayroong pagbabago na dapat mangyari sa babae pong mayroong cancer sa suso. Pagbabago, malaking faktor po. Kumbaga malaking tsansa na siya po ay magtagumpay at maging cancer-free kapag binago niya po ang kanyang pagkain at lifestyle. Okay? So, ito pa. Kumain po ng mga pagkain makakatulong para malabanan po yung breast cancer sa suso. Okay? Ano yun? Kahit yung yung breast lump, mga ka-power cells, is tumutulong din po ang pagkain ng grapes. Okay? Ang grapes po, mga ka-power cells, is merong benepisyo na tinatawag na proanthocyanidins. Ayan. So ano ito, mga ka-power cells? Tumutulong po para mapigilan yung overproduction ng estrogen sa mga kababaihan. Dahil, mga ka-power cells, ang sobrang estrogen, yung mataas na level ng estrogen ng mga kababae, is nagkikreate din po ito ng bukol sa suso. So kapag kumain po ang mga kababaihan ng grapes, mapipigilan po, mga ka-power cells, ang overproduction ng estrogen. Okay? Ano pa, mga ka-power cells? Marami pa tayong bala. Para sa ganun, mga ka-power cells, is yung inyo pong pakikinig sa ating programa is maging sulit. Okay? Yun naman po ang nais nating ipaalam po sa inyo na during nagkakaroon po tayo ng programa, nais ko pong maipahayag sa inyo ang lahat ng ating nalalaman, lahat ng ating mga na-research, upang sa ganon is mabusog po kayo. Yun naman po talaga. Mabusog kayo sa kaalaman na inyo pong maririnig. Okay, ano pa? Right. Yun po pag-inom ng mga green tea. Ayan. Makaka-reduce po ito ng inflammation sa breast lump. Siyempre, may pamamaga nang nangyayari. So, ang purpose po ng green tea ay mapigilan po yung lalong paglala ng symptoms. Okay? Ano pa? Ito pa, mga ka-power cells, iodine. Ayan. Makatulong po ito para mapigilan din yung overproduction ng estrogen. Pero mas maganda, mga ka-power cells, kung pipiliin niyo po yung iodine, doon kayo sa pagkain, hindi doon sa salt na inyo pong ginagamit, like iodized salt. O sasabihin na, ito pa lang si doktor sabi yung iodine is nakakatulong para mapigilan yung sobrang pagdami ng estrogen sa mga babae. Binuhos yung asin. Hindi po yan, mga ka-power cells, Mas maganda kung pipiliin nyo po yung iodine ay doon po sa pagkain. Okay? Ano yun? Right. Halimbawa, kung meron kayong makuha dyan na seaweeds. Ayan. Sa Mindanao, may mga pagkain na rich in iodine. Ano yun? Yung lato. Ayan. Lato tsaka buso. Ay, masarap yan, mga ka-power cells. Yan yung mga halamang dagat. Okay? Seaweeds, kelp, and then
itong lato tsaka guso. Ay, ang dami niyan sa Mindanao. Mas maganda po kung dyan kayo kukuha ng pagkain na source ng iodine. So, makakatulong po yan, no? And then, sa mga herbal naman, mga ka-Power Cells, is ito pong garlic, mga ka-Power Cells, na isa rin po sa sangkap ng Power Cells Herbal Capsule ay meron pong iodine and selenium na makukuha pag tayo po ay kumain ng bawang at nag-take ng Power Cells. Anong purpose nito, mga ka-Power Cells, itong iodine at selenium na makukuha po sa garlic? Okay? Tumutulong para mapigilan po yung production ng level din po ng estrogen, yung overproduction din po ng estrogen, and then tumutulong para labanan ang cancer. So, yun ang kagandahan. Ano pa? Turmeric, luyang dilaw. Kung kayo po ay mayroong mga tanim dyan ng luyang dilaw, ayan na, umpisahan nyo na pong maglaga. Alam nyo po, ang turmeric o luyang dilaw ay mayroong pong curcumin. Isang uri po ng active ingredient na makukuha nyo po sa luyang dilaw na siyang nagbibigay ng kulay po nito. Okay? Ayon po sa pag-aaral, ang curcumin na benepisyo na makukuha po sa luyang dilaw is meron po siyang anti-tumor activity and anti-inflammatory action na tumutulong para puksain yung bukol na nangyayari po sa suso ng mga kababaihan. Bukod doon, mga ka-Power Cells, ang turmeric is meron din pong antioxidant na tumutulong para proteksyonan ang cells na hindi ito masira. Okay? At mabulok. Ano pa, mga ka-Power Cells? Ginseng. Ayan. Ang ginseng ay meron pong kakayanan din para labanan po yung cancer sa loob ng suso o pati yung mga meron pong bukol sa suso. That's right. Tumutulong po ito para sa ganon is makapag-produce po ang katawan ng antibody para tumulong para puksain yung bukol sa suso. Okay? Ano pa? Mga pagkain meron pong carotenoids katulad ng carrots at mga green leafy vegetables. Ayon po sa pag-aaral, mga ka-Power Cells, ang pag-consume ng mga pagkain sagana po sa carotenoids is tumutulong para yung bukol na nangyayari po sa loob ng breast natin is hindi mag-multiply. Ayan. Yan po ang benepisyo nyo makukuha sa mga pagkain sagana sa carotenoids at iba pang mga pagkain na katulad po ng mga green leafy vegetables. Okay? So, at last, mga ka-Power Cells, yung flaxseed. Ayan. So, herbs din po yan dahil po ang flaxseed ay meron pong omega-3 fatty acid na tumutulong po para labanan din po yung breast lump na nangyayari po sa ating sa suso ng mga babae. So, yun po, mga ka-Power Cells, ang kaunting kaalaman tungkol po dito sa breast lump. Sana po nabusog po kayo, bagaman kaunti lamang ito, pero sana po nakuha po ninyo yung mga kaalaman na kailangan para sa ganon maging healthy po ang inyong pong katawan, lalo na po sa kababaihan. Sana po sa mga kababaihan na nasa malusog po na kalagayan na sa oras na ito, sana hindi kayo mapabilang sa mga nagkakaroon ng bukol sa suso. At sikapin po, mga ka-Power Cells, na maging normal ang inyong pong menstruation. Kung kayo po ay nagkakaroon ng problema, mga ka-Power Cells, sa menstrual cycle po ninyo, highly advised, mga ka-Power Cells, na kayo po ipag-take ng ating produkto. Malaki pong tulong ang Power Cells Herbal Capsule pagdating po sa pagsasaayos ng hormones sa mga kababaihan at manatiling normal yung kanyang buwanang dalaw. At sana, mga ka-Power Cells, kung kayo po ay meron pong mga kinakain na hindi angkop o akma para sa katawan po ninyo, ay inyo na pong baguhin. Mas piliin nyo po, mga ka-Power Cells, yung mga healthy na pagkain na siksik po sa vitamins at minerals na kung saan ang kanyang pong katawan ay makikinabang at mananatiling malakas ang inyo pong pangangatawan. So, yun po, mga ka-Power Cells. At siyempre,
binabati natin yung mga viewer natin na nakatutok po sa ating programa. At mamaya, abangan nyo po yung mga pakulo natin. Ito pong Power Shout at Facebook Tanong. Mamaya po yan. Diyan lang po kayo paglipas ng ilang paalala. Mindaliza Duyan, taga dito po sa Linan, Davao City. 70 years old, complicated na po kasi ang dinaramdam ko. Hindi po natuloy ang aking dialysis. Ang binigay po sa akin, Power Cells, NutriCleanse po. Ang ma-share ko po sa mga listeners po, ay pakaramdaman din po na kagaya ko noon. Yung karanasan ko po na hindi natuloy ang aking dialysis, laking pasasalamat ko po sa Diyos dahil doon sa mga produkto po ninyo. Kung wala po yun, talagang batay na siguro ako ngayon. Tayo po ay nagbabalik mga ka-Power Cells sa ating programang Power Cells Tanong Mo Sagot ni Doc, second edition. At siyempre, ito na. Dito na tayo sa ating pakulo, itong Power Shout. Ating batiin mga ka-Power Cells ang ating mga viewer. Ating binabati ng magandang umaga si Doc Daniel Alden Mark Prado. So, nag-message siya, hello. Hello din po. Hi naman ako. Hi, Doc. Okay. Si Mama Lengleng Poriscal Villaluz, marami pong salamat sa inyong pong panonood. Kay Sir Jumel Paul De Leon. So, sabi niya, good morning, ka-Power Cells. Okay. At si Ma'am Bibing Demokrito. Ayan. Good morning, Doc. Ayan. So, good morning din po sa iyo, Ma'am. Si Sir JR Baliser Lim. Ayan. So, meron siyang katanungan dito. So, mamaya, sasagutin po natin yan. Ito po, si Ma'am Enosha Oniramatal John Ro. Ayan. So, meron din po siyang katanungan. Sagutin po natin yan mamaya. Si Ma'am Belia Mary Kinlat. So, magandang umaga rin, Ma'am, si Doc Silvia Serrano. So, a blessed day to all viewers and to all Brigada employees. More power to all. So, salamat Doc Silvia sa iyo pong message. At ito pa, si Doc Paul Serrano. Good morning po Doc Lape at sa lahat ng viewers. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Still kicking pa tayong lahat at mag-ingat ang lahat dahil may bagong darating na bagyo. God bless us all. Oh yes po, ingat po tayo. Salamat Doc Paul sa iyo pong message. Totoo po yan, mayroon pong bagyong paparating. Kaya mag-ingat lang. Pero ang kagandahan ng alam kong bagyo is hindi naman siguro tatama o maglandfall sa ating bansa. Okay? Si Ma'am Ina, good morning. Si Ma'am Faye, yan. Ma'am Makihara, Sir Tomed, si Ma'am Rosemary, yan, at si Ma'am Jedi. So, salamat po sa lahat ng kanilang mga greetings. Yan. At pabati. At din sa mga nagtanong. Ito na. Ating sagutin ang kanilang katanungan sa ating Facebook Tanong. Itong message na ito ay galing kay Romel Espinosa from San Andres, Quezon. So sabi niya, good morning po Doc, may tanong po ako, ilang araw ko na pong nararamdaman ang pananakit ng aking sikmura.
at inuubo rin po ako 1 linggo na. So, yan po ang kanyang message. Okay, sagutin po natin ito na naayon din po sa kanyang katanungan. Sir Romel, kung 2 araw na, may tanong po, ilang araw? So, 2 o higit pa ata na araw yung kanyang problema, na yung kanyang sikmura is nagkakaroon po ng pananakit at meron din pong pag-ubo. So, ganito, no? Sa sikmura natin, maraming mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng pananakit yan. Yun ang kailangan ninyong tumbukin. Ano? Kung may mga pagkain na siyang nagiging dahilan ng pananakit, lalong pananakit po ng inyong tiyan, ay ibig sabihin, yung pagkain na yun ay hindi pwede sa inyo. So, madali lang naman po ma-detect kung yung pagkain ba ay yun ang nagiging dahilan. Halimbawa, pag kayo po'y kumain, and then after 1 to 2 hours, kapag may pananakit, ibig sabihin yung kinain ninyo ay hindi maganda sa sikmura ninyo. Okay? So, ibig sabihin, iwasan niyo yun. Kapag meron naman po kayong kinain na hindi, kung walang reaksyon sa sikmura ninyo, ibig sabihin, yung pagkain na yun ay maganda po para sa inyo. So, mostly naman, sa mga pagkain po ng gulay, ay hindi naman po nag-create yan ng problema sa sikmura. Kundi nakakatulong pa para lumakas ang ating digestion. Sana po, yun ang lagi nyo pong kainin. Iwasan muna yung mga nakaka-acid na pagkain at yung mahirap tunawin. Iwas din po kayo sa bread dahil hindi po yan maganda sa sikmura. Ano pa? Doon naman po sa inyo pong pag-ubo, unang-una, lalo na kung sobrang tagal na, ang pag-ubo kasi mga ka-power cells, sa natural na galaw ng katawan natin, dapat 1 week lang magaling na. Dahil ang katawan natin is merong kakayanan para labanan ang mikrobyo. Pero ito ay tumatagal lamang ng 1 linggo. Ngayon, kung mahigit 1 linggo o 2-3 linggo na kayo mayroon pa rin ubo, ay kailangan nyo na pong umaksyon. Okay, kailangan na po mga kapowers na mayroon po kayong gawin. Kung doon sa pag-ubo ko po, kung dry yung, may tinatawag kasing dry cough. Ngayon, kung sa pag-ubo ninyo na mayroong plema na hindi na ilalabas, ibig sabihin masyadong dikit yung plema doon sa baga ninyo. So, kailangan na mag-inom po kayo ng power cells para matikal yung plema na nakadikit doon sa baga. And then, maganda rin po kung kayo po ay mag-inom ng lemon juice. Malaking tulong din po yan pagdating po sa paglilinis ng baga upang maalis po yung plema. And then, iwas lang din po talaga sa mga mucus-forming foods dahil hindi po yan nakakabuti para sa inyo. And then, advice ko rin na mag-take din po kayo ng GARDC para sa ganon ang inyong pong immune system ay lalo pong maboost at magkaroon ng kakayanan para labanan ang mikrobyo na naging dahilan po ng inyong pong pag-ubo. Okay, dito tayo kay Ma'am Faith. Maganda ba ang power cells sa may bukol sa suso? Yes, gaya po na nasabi natin kanina mga ka-power cells, ang ating pong produkto na Power Cells Herbal Capsule ay meron pong sangkap na bawang. Ayon po sa pag-aaral, ang bawang ay napakadami ng benepisyo sa katawan. Siksik sa sustansya at may kakayanan para labanan ang mga bukol na nangyayari po sa dibdib o suso ng isang babae. Take po kayo ma'am, 2 capsule po 3 times a day. Observation, 1 month. Pinakamatagal na yon. So, obserbahan nyo po sa loob ng 1 buwan. Kung sakali ay mawala yung bukol sa loob ng 1 buwan, magpasalamat tayo sa Diyos. At sana mag-maintain po kayo. Pagkatapos po mawala yung bukol, mag-maintain po kayo kahit 1 capsule lang o 1 capsule 2 times a day. Pero sa ngayon, dahil meron pong bukol, kailangan 2 capsule po 3 times a day. That's right. Ating sagutin si Ma'am Makihara. Pwede po ba yan sa may post-nasal drip? So yes po, pwede po yung Power Cells Herbal Capsule sa ganyan po mga problema. Ang nangyayari po kasi sa post-nasal drip, ay nagkaroon po ng pagkakaroon ng dami ng mucus.
especially sa lalamunan na naging dahilan ng labis na pag-ubo at pananakit ng lalamunan. So ngayon, ang purpose kung bakit kailangan ng Power Cells Herbal Capsule, nakakatulong po ito pagdating doon sa inflammation na nangyari sa lalamunan at sa pagtanggal ng mucus. Okay? So take po kayo 2 capsule po 3 times a day at uminom po palagi ng tubig, matulog ng maaga, and then kumain po ng masustansyang pagkain. Kay Sir Otomed, good day po. Tanong ko lang tungkol sa Power Cells. Pwede po ba ito gamitin pang gamot ng Hepa B? Ang Hepa po is yan po ay virus. So ang ating pong Power Cells Herbal Capsule ay mayroon pong antiviral properties na makakatulong po sa mga ganyang uri ng karamdaman. And then kung meron po kayong ginatake na gamot, tuloy nyo lang. And then wag po kayong uminom ng alak ha, hanggat maaari. Dahil ang alak ay lalo pong magpapalala ng problema nyo po sa inyo pong sakit. Okay? Ma'am Rosemary, ating sagutin. Pwede po ba makainom ng Power Cells, Doc, na meron po akong sakit na sinusitis sa ilong, may bukol sa loob ng ilong? Yes, pwede po. Ang ating po Power Cells is meron pong anti-inflammatory. So, meron pong, siyempre, pag ikaw po ay meron pong sinusitis, is magkakaroon talaga kayo ng inflammation. Okay? And then, mag-create din ito ng bukol. So, dahil yan sa sinusitis. Ngayon, kung mawala yung inflammation, yung bukol ay kusa na rin siyang matutunaw. So, take po kayo Power Cells, 2 capsule na po 3 times a day. And then, pwede po kayo mag-inhale, ito pong steam inhalation. So, kung meron po kayong eucalyptus leaves dyan, pakuluan nyo po yun, and then yung usok nun ay langhapin nyo. Gawin nyo po yan 10 to 15 minutes bago po kayo matulog. Okay? Ating sagutin si Ma'am Jenny. Pag diabetic po, Doc, ilan po need i-take na capsule ng Power Cells? Sa unang pag-take, Ma'am Jenny, is 2 capsule talaga, 3 times a day. Pwede rin 3 capsule, depende po sa taas ng kanyang sugar. Kung masyadong mataas din po yung sugar niya, plus mataas din po ang presyon ng dugo, kung kaya mag 3 capsule 3 times a day, mas maganda. Okay? Para sa ganun is ma-neutralize ng mas mabilis kasabay ng kanyang iniinom na gamot. Ang katanungan ni Ma'am Belia Marie Kidlat, Doc, good morning. Ano po ang dahilan ng biyahilo? Ano po ang mabuting gawin? Thank you po. Ma'am, ito po. Mostly sa mga, ba't kaya biyahilo? Ang ganda ng word ni Ma'am Belia Marie. Ano ito? Nahihilo pag nagbabiyahe? Yan ba yun? That's right. Okay. Ma'am, ganito. Di ba mayroong mga commercial o advertisement o gamot na ina-advertise na pangontra sa paghihilo habang nagbabiyahe. Okay? So, ang aking advice, based din sa experience ko, based din sa aking observation, mostly sa mga nahihilo habang nagbabiyahe ay kulang po ng minerals plus acidic. Ayan. Kapag acidic ka tapos kulang ka ng minerals sa katawan, expected mo na talaga na mayroong problema po sa inyo kapag nagbabiyahe po kayo. Kaya advice ko po, mag-take po kayo ni Gary. Ayan. Ni Gary Minerals, ihalo nyo po yan sa tubig. Sa 2 litro, patakan nyo po ng 60 drops at yung tubig, yan ang magsilbing tubig nyo maghapon. Malaking tulong po yan dahil yan po ay sagana sa minerals. Ang kagandahan, lahat ng minerals ay nasa ni Gary. Complete minerals po yan. Kaya malaking tulong po sa inyo pong karamdaman. Okay? Dito po kay Ma'am Ina. Ayan. At yung mga menopause ba, ligtas na magkaroon bukol sa breast? Yes, ganito po ha, Ma'am Ina. Kapag, di ba, napag-aralan natin kanina na yung overproduction o yung mataas na level ng estrogen, pwedeng mag-cause ng
bukol o breast cancer na rin. Ngayon, pag nag-menopause po ang babae, okay, automatic yung level ng estrogen is bumababa. Okay? Siyempre, nag-stop na yung production. Hindi naman sinasabi na nag-stop na. Ibig sabihin, kumbaga bumagal yung pag-produce ng estrogen ng mga babae during menopausal period. Okay? Ang kailangan lang sa panahon na parating na kung kayo po ay magme-menopause na, mas maigi po na itatama talaga yung pagkain para handa na yung katawan. Ang problema din kasi habang hindi pa nagkakaroon ng menopause o bago dumating yung menopausal period, unhealthy. Ayun ang problema. Kaya ang nangyari pagkatapos ng menopause, mga kapowers, nagkakaroon din po ng problema. Yung isa doon is nanghihina at nagkakaroon ng problema sa buto. Dahil nga unhealthy yung kinakain bago yung menopausal period. Okay? So yun po mga ka-power cells ang mga nasagot nating katanungan. So kaya naman sige. Ito, si JR Baliser Lim. So good morning po, Doc. Pwede po ba ang mag-power cells capsule yung may bagong opera sa gallstone? Yes, mga ka-power cells. Sabayan nyo po ng vitamin C, yung Guard C. Siyempre, nagkaroon po ng operation doon sa loob. May nagkaroon ng sugat. Ang purpose ng power cells ng ating Guard C is mabilis yung pag-heal ng sugat doon sa loob. Okay? So, take po kayo to capsule po 3 times a day at yung Guard C naman ay 1 capsule 3 times a day. So, yan po mga ka-power cells. At last, meron pang humabol. Si Ma'am Iram Joy Angle. Magkano po per capsule? May discount po ba pag senior? So, ang per capsule po ng Power Cells Herbal Capsule is 18 SRP. 18 SRP. Lahat naman po talaga ng senior is mayroong discount. Even doon sa mga order online. So, doon po sa ating Lazada at sa Shopee, doon po sa ating Facebook Live, mayroon pong pinapasa dito na Power Cells. I-click nyo po yon, ma'am. And then, mayroon pong mga link doon na produkto po natin na naroon sa ating Lazada at Shopee. I-click nyo po yung link na yon, and then dun, makakapasok na po kayo doon sa ating site. And then, meron pong 10% discount. Yan. Kapag nag-avail po kayo sa Shopee at sa Lazada. So, order po kayo doon. Ang kagandahan, online yan, so hindi na kayo mahirapan. Pero, mga ka-power cells, bukod sa ating Lazada at Shopee, ang ating din po produkto, mga ka-power cells, ay available sa lahat ng butika nationwide. Wow! Okay? So, salamat po mga ka-power cells at sa ating tunghayan naman ang ating word of the day.
narito na tayo sa ating word of the day. Napaka-importante sa buhay natin, mga ka-Power Cells, na nakakarinig din po tayo ng mga mabubuting balita o mabubuting salita na may kaugnayan, mga ka-Power Cells, sa salita ng Diyos. At yan ang aking pong maibahagi sa inyo sa oras nito. Ito po ay mababasa natin sa Gawa chapter 2 verse 17 to 18. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ulitin natin. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. At ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Mga ka-Power Cells, ito po ay tumutukoy sa espiritu ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ang lahat ng mga bagay na mga makalangit na bagay ay kanya itong ipapaalam. Ang kagandahan ay wala ditong pinipili. Lahat po tayo ay makakaalam ng mga makalangit na bagay na kanya pong ipapahayag. Lalaki man o babae, anak nyo man, matatanda, so wala po ditong pinipili. Ang kailangan lang dito, mga ka-Power Cells, is tayo po'y tutugon. Lahat po tayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos. Ang kailangan lang po, mga ka-Power Cells, ay tumugon po tayo sa kanyang panawagan upang sa ganon ibigay sa atin ang Espiritu Santo at makaalam po tayo ng mga kaganapan sa kanyang pangalawang pagbalik. So, total, mga ka-Power Cells, nasa huling araw na po tayo ngayon. Kaya kailangan, huwag na po tayo magdalawang isip. Ang ating pong buong pagkatao, ang ating pong puso at kaluluwa, mga ka-Power Cells, ibigay po natin sa Diyos. Upang sa ganon, maging lingkod niya tayo at makaalam ng mga bagay-bagay, ng mga makalangit na bagay na makakatulong po para sa ikabubuti ng ating pamumuhay. Yun lang po, mga ka-Power Cells. At siyempre, ang ating panghuling mensahe sa lahat, mga ka-Power Cells. Marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik, sa mainit na pagtangkilik ng ating pong programa. At huwag niyo pong kalilimutan na habang may brigada, ay naririto po kami, maghahatid po sa inyo ng mga pabalita, mga mabubuting balita na makakatulong po para sa ikabubuti po ng ating kalusugan. At huwag din po ninyong kalimutan na sana po inyo po kaming i-follow sa ating pong Facebook page natin, sa Power Cells Community, sa YouTube account, at huwag din kalilimutan na ang ating mga produkto ay available po sa Shopee at sa Lazada at sa lahat ng butika nationwide. So yun lang po, mga ka-Power Cells. Huwag nyo din kalimutan, last na ang ating programa ay mula Monday hanggang Wednesday. So bukas wala po tayo, and then Friday, and then Saturday, and then Sunday. Sa Lunes po muli tayo magbabalik. Abangan nyo po ulit yung ating mga pag-usapan na may kaugnayan po sa inyo pong mga karamdaman. Hanggang sa muli, mga ka-Power Cells. At ako po ang inyong Doctor of Naturopathy, JP Lape, para sa programang Power Cells, Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition.